Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon tatalakayin ko sa inyo ang salita or katagang New Testament. New Testament, bagong tipan. At yun namang katagang Trinitas. Sino ang nag-discover nito? Sino ang unang taong nagtawag nito? Ang tinatawag ng New Testament at yung nagtawag ng Trinitas. Ipapakita ko na lang sa inyo, pinuputokopy ko ang mga taong professor, doctors, na reverends dito at kinilang ipotokopy at ipakita ko nyo sa screen. Dahil nahihirap po banggitin yung mga pangalan nila at saka yung mga rangko nila, may mga rangko-rangko at yung pangalan mahirap bigkasin. So para makita ninyo na ito ay hindi ko gawa-gawa itong nagpalabas kung kailan ginamit ang New Testament at kailan rin nabuo, finally fix ang New Testament. At ang pangalan nga Trinitas, pinapakita ko sa inyo rin na kung sino siya, sino nag-imbento. So kayo na ang maghimay-himay nito, mga tao na aking ipapalabas ngayon. Dito sa photo, copy ko na lang dahil mahirap po mga pangalan nila bigkasin at marami sila. 57 names, 57 nga mga pangalan, doctors, reverends, and professor nito. Dito sa page 29, dito tayo sa page 29 in Roman numerals. Dito, basahin ko. Okay. Tertullian. Sino si Tertullian? Mamaya, isahin ko sa inyo. About AD 200 AD is the first to use the title of the New Testament. New Testament, lumabas lamang ito in 200 AD. Walang-wala na ang mga apostoles, patay na ang mga apostoles, pati si Jesucristo wala na. Dahil lumabas ho ang salitang New Testament in 200 AD. Sinong nagpalabas nito? Salitang New Testament, siya ang nagbansag ng New Testament. Ito si Tertullian. So of course, yung lumabas ang New Testament, lumabas din ang salitang Old Testament. Okay? Dahil ang akala ng iba ngayon, si Jesucristo nag-iwan ng Old Testament, nag-iwan din ng New Testament. Kundi si Jesucristo ang iniisip ng iba, ang mga apostoles ang nag-iwan ng ito'y Old Testament, ito'y lumang tipan, at ito'y bagong tipan. Ang akala ng iba, then, ang mga apostoles ni Jesucristo or si Jesucristo mismo ang nagbansag nito. Hindi po. I-research natin sino ba si Tertullian. Pupunta tayo sa Wikipedia. Kasi si Tertullian, tandaan natin mga kapatid, ito si Tertullian, siya ang nagbansag New Testament. Of course, yung paglabas ng New Testament, lumabas din automatic ang Old Testament. Dahil ang New Testament, ito ay according to according dito, the same page in page 29 using Roman numerals. Okay. Sinabi dito, I will quote. Okay. It was not until 4th century that the New Testament canon was finally fixed. Na fix lamang, ibig sabihin wala nang bawas, wala nang dagdag ang New Testament. Kailan lamang? In 4th century, meaning 400 AD, 400 Anno Domini, or 400 Christian era or common era, lumabas ang tinatawag complete New Testament. There are series of canonization. Ano ba ang canonization? Tanggal, dagdag, bawas, tanggap, reject, yung tinatawag na canonization. Ang pagka-canonize, ibig sabihin, tatanggapin na ito'y authority, hindi authority, reject yan, tanggap ito ay na-fix lamang in 400 AD. According to this, according to the New American Bible in their preface. Okay? Now, dito tayo dahil si Tertullian, malaki ito hong involvement ni Tertullian. Sino ba si Tertullian? Tao po siya. Isang tao.
According to the record of the Wikipedia, si Tertullian, isinilang siya in 155 AD. 155 AD. Okay? Namatay siya noong 220 AD. It continues, was a prolific early Christian author. Talagang magaling. Prolific early Christian author from Carthage in the Roman province of Africa. He was the first Christian author, siyang unang Christian author, to produce an extensive corpus of Latin Christian literature. Siya naggawa ng literature ng mga Latin, Chicolorum, ay siya ang unang nag-produce nito, yung mga literature in Latin. Okay? It continues. He was an early Christian apologist and a polemicist against heresy. Polemicist meaning kalaban, nag-reject, nag-batok, nakig-enkwentro sa tinatawag na heresy. Mga heresy, yung mga hindi katanggap-tanggap sa mga Christian Orthodox, tinatawag lang heresy. For example, nung kapanahonan nila ni Constantine the Great or nila ni Athanasius, pag hindi ka magtanggap ng Trinity, you are an heretic. A heretic is a person. Okay? So, ika is a person nga hindi sumusunod sa batas ng Katolisismo. Tinatawag ka nga heretic. So, actually, during the Spanish Inquisition, yung mga Inquisition noon, yung mga crusaders, yung mga Inquisition na pinapatay na hindi naniniwala sa katuruan ng Kristyanismo o Romanism. Tinatawag silang heretics. Pinag-torture sila noon. Yung mga Kristiyano nga hindi naniwala at hindi sumusunod sa Romanism. Including contemporary Christian Gnosticism. Okay? Tertullian has been called the father of Latin Christianity. Tinatawag siyang the father of Latin Christianity. Dahil siya ang nagtuturo, siyang unang nagsulat sa mga literature in Latin. Okay? As well as the founder of Western theology. Siya na tinatawag na father of Western theology. Tertullian originated new theological concept. Siya ang nag-originated, siya ang nag-discover, siya ang gumagawa of the new theological concepts and advanced to the development of early church doctrine. He is perhaps the most famous for being the first writer in Latin known to use the term Trinity. Ito siya ang unang naggamit sa term na Trinity in Latin, Trinitas. Inside parenthesis, Trinitas. Siya ang pinakauna, well-known writer, first writer, being the first writer in Latin known to use the term Trinity. In Latin is Trinitas. Tertullian was never recognized as a saint by the Eastern or sinong nag-imbento sa ang Trinitas pala, ang salitang Trinity ay lumabas lang ho in 2nd century. Into around 200 AD lumabas ang salitang Trinitas. Okay? Bago lang. Ibig sabihin, yun ang kadahilanan na wala na sulat sa Bible, hindi sinusulat ng mga apostol. Wala dyan mabasa ang Trinity dahil ang Trinity ay pinalabas lamang nito si Tertullian na isinilang ng 155 AD, namatay in 220. That's why walang mabasa dyan sa Biblia nga Trinity dahil inimbento itong tao nga tinatawag na Tertullian. At saka yung New Testament, sinong nagbansag ng New Testament? Ay mismo dito sa Wikipedia sinasabi, kung sino siya, mayroon diyang ang buhay niya, try to research Tertullian, okay, of his life, at dito, according to the Bible of the New American Bible, siya mismo sa page 19, using Roman numerals, siya ang unang nagtawag sa Bibliang
tinatawag niyan New Testament. Kailan? In 200 AD. 200 AD. Okay, siyang unang naggamit sa nitawag na New Testament. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ay information na hindi niyo nalaman noon. Ngayon ko nalalaman ninyo, baka naman atakihin ako na may nag-invento niyo. No, nagbabasa lang ho ako kung ano ang nasulat. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.